Why you choose to let him go? Nagwawala ka sa hospital noong nakita mo siya. Then now, you're calm and serene. What's the change of heart? Tanong ni Rose. Sinamahan niya ako nang magdesisyon akong kausapin si Jonathan. Dalawa sila ni Kuya Bert. Actually naiwan lang ang huli para samahan ang amo nito. Isang ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Habang naglalakad kasama ang kaibigan, inangat niya ang tingin at malayang pinagmasdan ang kalanggitang nagkukulay kahel na. The sunset is making the scenery perfect para sa mga taong tulad ko na handa nang ay-alay ang lahat sa tadhana. Kung hindi kayo ang nakatadhana kahit anumang gawin mo ay hindi yun mangyayari, pero kung kayo talaga, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan. At pinaubaya niya na ang lahat-lahat sa may kapal. 3-4 hindi niya na mabilang kung ilang kilometro na ang layo niya kay Jonathan. Sa bawat hakbang niya ay palayo siya ng palayo rito. And I never look back, not a single peek. Bakit nga ba? Balik tanong niya na may ngiti sa mga labi. Hindi ko alam, basta nagising na lang ako. Isang araw. Ayoko ng ganito yung tipong mabigat. Lagi ang nararamdaman. Hindi ako makahinga ng maayos. I paused and took a one deep breath, at tsaka hindi ako naniniwala na time heal all wounds. Kasi may mga sugat na hindi kinakailangan na hilam, may mga sugat na pupwede ka doon humugot ng lakas. Hindi kinakailangan na takpan mo ang isang napakagandang sugat ng isang magandang bagay. Mali yun dahil hindi ang mga magagandang pangyayari ang humuhulma sa pagkatao natin, kundi ang mga pangit na karanasan. Wounds are not ugly as you think it is. Wounds leave a mark, a scar, and that's our beautiful scar. The real beautiful of our soul. Mahaba niyang paliwanag. This is my wound. Loving and being loved by Jonathan is a bliss. I even experience how to be a mother even. You know. Kahit hindi nagtagal at least pinaranas at naranasan ko siya. Masaya na ako. Doon kontento na ako. At ayokong yung natitirang araw ko dito sa mundo ay ibubuhos ko sa galit kay Jonathan. Ayoko ko noon. I rather stay happy and positive than to be ugly and mad. Natatawang saad ko. So, yeah, maybe if you experience near-death situation, you will see the beautiful of life. Life is not hard as we think. It's us, people, we make our life harder. And I don't want to be that kind of person. I smile at my emotional friend. At kung isipin kasalanan ko din naman ang lahat. Masyado akong nabulag at naging makasarili sa atens yung ibinibigay ni Jonathan. Hinaanggad ko na agad ang puso ng binata, masaya akong malaman na the feeling is mutual. Maybe, hindi pa ganoon ka lalim pag-ibig ko sa binata. Unang beses tumibok ng ganoon puso ko, kaya nangangapa ako naging immature, kaya nang sinubok kami ng panahon. Natibag ka agad ang pundasyon. Isa pa, simula palang hindi na buo tiwala ko sa binata. Masyado akong nasilaw sa selos ni hindi ko nga natanong kay Jonathan kung ano ba ang tunay nilang relasyon kay Aurelia. Marami akong kasalanan sa binata, kaya walang rason para ibunton ko lahat ng sisi kay Jonathan. Pareho kaming nawalan, pareho din kaming nasaktan. Oh, God! Rose exclaimed. And later on cried a river. Natatawang hinagod niya ang braso nito. Sumisinghot na ito habang nakatingin sa kanya. You're so precious to be broken. Natakot ako baka di mo kayanin ang lahat. But look at you now, you're glowing. Tama na nga yung drama na yan. Uwi na tayo. May job interview pa ako mamaya. Natatawang yakag niya sa kaibigan. Hinailan niya na ito sa paradahan ng jeep, natakam siya parang gusto niyang kumain ng maraming french fries, gutom pala ang mag-emote. May trabaho ka na kaagad. Okay ka lang. Ang bilis naman saan yan? Baka ma-stress ka lalo niyan. Ha? Nag-aalalang saan nito? Kung huwag ka na lang kaya munang magtrabaho. Sagot ko pagkain mo araw-araw, tsaka libre na renta mo sa apartment. Mabait yung bagong landlord natin, bali-balitay. Wala kang babayarang rente sa loob ng 5 taon. Masayang wika nito. Ha? May bago na palang may-ari ang compound. Kailan lang naipagbili ang compound? Nagtatakang tanong niya. Naging alisto din siya nang may makitang paparating na jeep. Simula noong mangyari ang aksidente. Paniwala. Nang dating may-ari malas na ang compound. Kasi nga, daw namatayan, kaya ayon ipinagbili. Buti, na lang. Talaga't mabait ang nakabili, hamak mo yun na libre. Patayo, daldal pa ni Rose habang umaakyat na sila ng jeep. Buti na lang at hindi pa rush hour medyo chill pa sa loob ng jeep. Oo nga makakaipon pa ako niyan. Plano kong magtayo ng negosyo, nang makaupo na sa jeep agad. Nang hinilig ang ulo sa balikat ng kaibigan. Rose let out a heavy sigh. Wala na ba sa plano mong magkaanak ulit? Yung insomnia, inseminate, insemination. Baka kung saan-saan pa. Makarating yang sinasabi mo, natatawang putol niya sa sasabihin ng kaibigan. Nakakatakot baka. Kung ano pa masabi nito, kanina pa sila Titan Gina ng mga kasabay nilang pasahero. Yan nga. Tutulungan kitang mag-ipon. Ano gusto mo ba? Alok nito.
Umiling siya sabay hawak sa malamig na bagay. Nasa leeg niya. Ayoko, hindi na ako nag-iisa kasa. Kasama ko naman ang aking anak. Masaya na ako. Doon, and I am indeed blessed with good people. Who always support and love me. Wala na akong mahihiling pa sa may kapal. Kung magbago man isip mo, andito lang ako Sabi ka lang ha. Opo, thank you friend, sense wrong saad niya. Makalipas ang ilang minuto nakarating na agad. Sila ng compound. Masaya siyang binati ng mga tambay sa kanto. Si Tia Fe may ibinigay pa sa kanyang isang biko. Noong una nagtaka siya buong. Akala niya ice cream ang inaabot nito sa kanya. Nang hinawakan niya mainit-init pa yon. Isang biko na. Bagong loto pala ang nasa loob. But, naman kasi tub. Nang isang sikat na ice cream nila inilagay. Natatawang. Nagpasalamat na lang siya sa ginang. May isang tambay din na nag-abot sa kanya ng isang supot ng saging. Gusto niyang mahiya, at the same time lubos. Na nagpapasalamat sa mga taong handang tumulong sa kanya kahit na sila'y salat din sa buhay. Nagagawa pa rin nilang ayabot ang kanang kamay. Para tumulong sa kapwa. Kung tumakbo kaya akong barangay kagawad. Dito sa atin, ang dami sigurong babuto sa akin. Natatawang biro niya kay Rose. Pero deep inside, parang nalulunod sa galak ang kanyang puso. G4, sasakit lang ulo mo sa mga reklamong matatanggap araw-araw. Nako Manggan Gunasa. Listahan niyang kapitbahay nating adik sa telenovela. Na kahit sa tunay na buhay ay dinadala. Hayaan. Muna yan sila dyan, daldal ni Rose nakatanggap pa. Siya nang irap mula rito. At ito na rin ang nagbukas ng gate dahil sa dami ng bitbit niya. Sige na nga lang, baka tumanda ako ng maaga sa. Araw-araw na puro konsumisyon ang nasa utak. Natatawang komento niya. Nang tuluyang makapasok sa compound. Nangunot. Ang kilay niya nang makitang naglalaro ng basketball. Si Kuya Bert, hindi siya pwedeng magkamali. Ito. Talaga ang nakikita niya, hingal na ito. Habang hawak-hawak ang malaki nitong tiyan. At, ang higit na gamulat sa kanya ay ang kasama nitong naglalaro. Walang iba kundi si Jonathan. Pawis na. Ito habang nagdi-dribble ng bola, marami pa silang kasamang naglalaro ng basketball sa half court na. Nasa gitna ng compound. Nakangangang ibinaling niya ang tingin sa kaibigang si Rose. Ni hindi man lang ito nagulat sa nakikita ngayon. Papaanong? Gulat na gulat niyang tanong. Marami ang tumatakbo sa isipan niya ngayon. Si Jonathan. Sila ang bagong lipat dito sa compound. Nakatira sila dyan sa harap ng apartment. Bali walang sagot nito. Babat H hindi ko alam. Hindi ka kasi lumalabas simula noong umuwi ka dito. Kaya di mo alam, kibat malikat na sagot pa. Nito. O.M.G. Nakasuot ito ng jersey shorts at sando, magulo ang buhok, at mamasama-sa pa dahil sa pawis. Dahil sa suot nitong sando naka-expose ang biceps ni Jonathan, at higit sa lahat bumabakat na rin ang abs nito sa katawan. Isang perpektong tanawin na. Hinulma para pagpantasyahan. O ano? Nakatulala. Pinakawalan mo na yan kaya. Hangang tingin ka na lang ngayon. Mga babae. Talaga. Nakataas ang kilay sabay irap na wika ni Rose. Doon lang ako natauhan. Nahihiyang binawi ko na ang tingin sa katawan ng binata. D4 million it. But, naman kasi nakakaakit pagmasdan. Ang katawan nitong makasalanan. Hiyaw ng aking isipan masama sa kalusugan at lalo na sa mga mata ko ang tanawin iyon. Kaya nakayuko at may pagmamadaling tinungo ko ang pinto ng aking apartment. Dumaan ako sa pinakagilid, iniiwasan kong makuha ng atensyon. Lalo na ang mga naglalaro. Luckily, marami ang nanonood ng basketball. Kaya malabong makita ako ni Jonathan. Agaw pansin lang talaga ito kanina kaya agad ko itong nakita. Tsaka, hindi ko lubos akalain na sa lahat ng pwede maging kapitbahay ay ito pa. Talaga. Nako naman. Habang dumaraan sa likod ng mga nanonood, biglang natigil sa paghakbang ang aking mga paa. Bigla kasing may sarili ng fans club si Jonathan. Kanya tili at sigaw na ang mga babae pati na rin ang mga binabae sa lugar nila. Kaya, ishoot mo yan Papa Jonathan. I love you. Sigaw ng isang bading. Nagpantig ang tenga ni Brittany. Kailan pa naging Papa si Jonathan? Papa Jonathan. Sa akin mo naman ishoot yan. Kaya sigaw ng isang babae gamit ang malanding boses. Asa ka pa napapatol sa'yo yan? Sa akin lang. Yan nabaliw. Hiyaw ng aking naririnding isipan. Hindi ko na kinakaya ang lahat, parami na kasi nang. Parami ang nanonood at majority ng mga audience ay halos babae. Kailan pa naging ganito ka-crowded ang compound? Naasar na wika ko. Hawak-hawak ko ang supot ng saging, na habang tumatagal ay pa bigat na ng pabigat. Excuse me, miss. Padaan po. Magalang kong pakiusap. Ngunit bingi yata ang mga ito, hindi man lang nila ako pinansin. Unti-unti ay umiinat na ulo ko. Ayaw nyo akong padaanin. Ito pala gusto nyo. Bigla akong sumigaw para makuha ang atensyon ng mga babaeng nakaharang sa aking harapan. Tumabi kayo. O ihahampas ko tong supot sa pagmumuka nyo. Mga hipon kayo. Sininghalan ko sa grupo ng mga babaeng parang
Sinasaniban na ng mga oras na iyon. Hoy, miss. Ba't ka naman kasi dito dumaan? Sininghalan din ako pabalik ng isang babaeng may makapal na kilay, rainbow ang eyeshadow, at may dark red na lipstick. Namaywang ako gamit ang kaliwang kamay na may hawak-hawak na isang tub container ng ice cream pero biko naman ang laman. Hoy, babaeng. Uneven na ang skin tone, ang lakas pa ng loob mag rainbow eyeshadow. Naturally meant na dito ako. Dadaan kasi bahay ko yung pinto nasa likod nyo. Abot na yata hangang universe kilay ko. Pinapainit ng mga babaeng hipon nato bumbunan ko. Aba, di, namin kasalanan yan miss. At may gana pa itong mamaywang sa harapan ko. Aba, di man lang ako na-inform na marunong. Palang mamaywang ang mga hipon. Miss, kaya nga ang sabi ko padaan. Tsaka respeto. Naman, hindi kayo nakatira dito sa compound. Kaya, kayo ang mag-adjust hindi ako, pinipilit kong kumalma pero ayaw paawat ng mga babaeng hipon. Ayaw pa rin nila akong padaanin. Gugustuhin ko man. Na umikot ay mahihirapan na ako bukod sa unti-unti. Ay siksikan na ang mga tao. Mas mapapalayo ako lalo. Sa apartment. Biglang natulala ang mga babaeng hipon. Oo na. Nakakatulala kagandahan ko pero, huwag naman. Silang oa. Ano na? Tulala na kayo dyan. Tumabi. Nga kayo padaanin nyo ako. May halong gigil na. Saad ko, T4 ng 1 na kapag ako na late sa interview ko. Kayo kakainin ko. What happened? Boses mula sa liko-diko. Biglang. Tumahimik ang lahat. Ang kaninang nagsisigawan at biglang tumahimik. Ito kasing mga babaeng ito. Ayaw akong padaanin. Ang bigat-bigat na nitong bitbit ko. Nagugutom na rin ako. Ayaw pa nilang tumabi. Mahaba kong litanya ngunit bago ko naisip ang linggonan ang pinagmulan ng boses. Naumid ang aking dila. Jonathan, gulat kong saad. Hindi ko maiwasan ang mapalunok ng makitang dahan-daang namalisbas ang pawis nito sa mukha. Papunta sa leeg nito, at biglang nawala ng sumayad. Na ito sa sando nitong basang-basa na rin sa pawis. Are you okay? Tanong ni Jonathan. Ha? Gutom lang ako. Natatarantang. Sagot ko. Hindi nakawala sa aking paningin ang taas ng isang bahagi ng labi nito. Manong Bert, tawag nito. Sumenya si Jonathan. Sa gawi ko. Make a way. Areglado boss. Sumaludo si Kuya Bert. Tinawag nito ang ibang tambay sa lugar nila. Hindi ko maiwasan ang mapang-angga ng biglang pinapaalis nila ang mga tao sa harapan ko, at bigla ay tumayo. Sila nang tuwid at gumawa na sila ng isang human barricade. Hindi ko maiwasan ang mapakagat-labi at mapayuko agaw atensyon na sila ng mga oras na iyon. Okay sana kung ang mga taga-compound lang ang mga tao roon, kaso halos ang mga tambay at mga Mariyang marurupok sa lugar nila ay present sa loob ng compound. Nakakahiya. Hindi mo na dapat to ginawa. Nahihiyang bulong ko kay Jonathan. Nasa gilid ko na. Ito at prenteng nakatyo. Don't be. You deserve this, casual na sagot nito. Inagaw nito ang daladala kong supot at ang tub container. I thought, ice cream are supposed to be cold, takang tanong nito nang mahawakan ang mainit-init na ice cream container. That's what we called evolution, bigla akong napakagatlabi nakakahiya yung sagot ko. They are not like this before, nag-iba na ang aura na nakapalibot sa aming dalawa. It's strange yet surprisingly calming. Ma'am Brittany, pwede na po kayong dumaan. Ani ni Kuya Bert. Let's go para makakain ka na, yakag ni Jonathan. Sa akin. Naagad ko naman sinang-ayunan. Ako pa. Ang naunang maglakad na nakayuko, ngunit naramdaman ko ang marahan na paghawak ni Jonathan sa aking kaliwang siko. No Ari. Inaalalayan niya akong maglakad. Napalingon ako sa binata ngunit agad ko rin binawi ang tingin ng makitang nakatingin ito sa akin na may nakapaskil. Nangiti sa mga labi. Di 4 million. Ganito ba dapat ang mga nagpapaalam? Parang wala nangyaring iyakan kanina ah. Bulong ko. Sa sarili. Nang makarating ako sa harap ng pinto agad ko iyong binuksan. Hindi ako makatingin ng maayos sa binata. Thank you. Nahihiyang saad ko sabay. Sarado ng pinton. Alam kong kasing pula na nang nabubulok na kamatis ang pisngi ko. Agad ko ring kinapa ang pusong walang tigil sa pagkabog ng malakas. Di 4 million. Gusto ko ng biko. Hiyaw ng aking isipan. Kaso naalala kong hawak-hawak pala ni Jonathan ang mainit-init kong pas este biko. Now. The game is over ladies and gentlemen. Narinig kong sigaw ni Jonathan mula sa labas. Go home madlang people. Boses iyon ni Kuya Bert. Hindi ko napigilan ang sarili na matawa minsan. Itong mga banat talaga ni Kuya Bert. Kapag kwan ay nakarinig na ako ng iba't ibang reklamo. She can't help to roll her eyeballs. Aba naman halos majority. Sa mga nagrereklamo mga Mariyang marurupok. Akala mo naman kung sinong magaganda ni hindi. Nga sila pinansin ni Jonathan. Napakamot na lang ako. Hanap na lang akong makakain. Binaliwala ko na ang mga hayop na pilit kumakawala sa aking puso, mas inuna ko ang mga hayop na ngayon ay literal na nagwawala na sa gutom. Pagkatapos niyang kumain ay nagpalit na siya ng damit. Pinili kong suotin muli ang mga ang mga damit na pinamana sa akin.
Nang tiyahin kong masungit. In short naging miss. Tapya ulit ako na ikinatuwa ko naman. Mas komportable talagang suotin ang maluluwang at mahahabang damit. Handa na sana akong matulog at magpahinga. Nang biglang tumunog ang aking cellphone. Napakunot. Nuo ko naalala kong bukas pa pala ang online job interview ko. Kaya nakapagtataka na bigla-biglang may tumatawag na sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang damputin ang iindi na aparato. Hello. Hi, Brit. Si Cairo ito, nasa labas ako ng bahay mo. Bigla akong napabalikwas. Oo nga pala. Pinapapunta ko nga pala si Cairo dito. Sa bahay. Di 4 million. Bakit ko ba nakalimutan? Hala. Cairo, wait lang, palabas na ako. Pasensya. Na medyo nakalimutan ko, hinjing paumanhin ko. Marami kasing nangyari kanina kaya nawala talaga. Sa isipan kong kakausapan ko nga pala itong si Cairo. Dahil may hinihingi akong pabor dito. Agad kong binuksan ang pinto ng bahay. Bumungad sa akin ang gwapo nitong mukha na agad. Nagbigay ngiti sa aking mga labi. Pasensya ka na, nakalimutan ko talaga. Ako pa. Naman ang humingi sa'yo ng pabor, nakalimutan ko. Pa. Inulit ko ang paghingi ng paumanhin. He gave me his toothpaste commercial smile. No. It's okay. Alam ko naman na dapat nagpapahinga ka. Pa ngayon. But you sounded urgent last night, so pumunta talaga ako dito. Nako. Salamat talaga, Cairo. Halika, dali, pasok ka. Yakag ko sa binata. Gusto kong palakpakan ang sarili. Buti na lang naisipan kong maglinas ng bahay kanina. Parang nagka-phobia na yata ako sa tuwing nakikita. Kung marumi ang bahay. Feeling ko anytime may biglang papasok ulit sa bahay, at makikita na naman ang itim kong bra. Napailing ako. Bakit ba bigla-biglang pumapasok? Sa isipan ko ang mga eksenang iyon. Dapat nakatago. Na dapat iyon sa kailaliman ng aking isipan. Upo ka muna. Anong gusto mo? Juice o tubig? Tubig na lang, kakatapos ko lang kumain kanina. Nakangiti nitong sabi. Agad akong kumuha ng tubig. Mula sa pitchel at isinalin sa babasaging baso. O ayan, fresh tap water, natatawang alok ko sa binata. Maraming salamat talaga at pumunta ka. Ngayon, ano? Ano raw sabi ng tita mo? Payag ba? Siya. Sunod-sunod kong tanong dito. She's planning to be distributor. The moment she tasted the homemade mayonnaise na gawa ng tiyahin ni Cairo, na in love agad ako. At ngayon nga, ay plano kong ang maging distributor ng mga mayonnaise nito. Malaki kasi ang potensyal at pwedeng pamatok ito sa market. Iyon ang dahilan kung bakit si Cairo ang kinausap ko. Malaki na ang naiipon ko kaya gusto kong magtuyo ng sariling negosyo kahit buy and sell. Papatusan muna. Excited ka masyado, aha. Hindi na nito natapos ang pagsasalita. Sunod. Sunod kasi ang katok mula sa pinton. Kung sino man ang nasa harapan ng bahay ko, pakiramdam ko may emergency na kinakaharap. Wait lang, Cairo ha. Buksan ko lang baka. Importante, hindi ko na inantay pang sumagot ang binata. Agad na akong tumayo sa kinauupuan at tinungo ang pinton. Nakahanda na ang masungit at mataray kong mukha. Magkadikit ang mga kilay, nakapinid ang mga labi. Nasa kalagitnaan ako ng isang importanteng meeting. Sino ba ang storbong ito? May kailangan ka. Biglang naglaho ang mataray kong mukha. J. Jonathan. May kailangan ka ba? Kailangan ko pang tumikim para mawala ang baykig sa lalamunan. Nakalimutan mo, ani nito sabay abot sa akin ng ice cream container na may lamang biko. Kalmado lang ang itsura nito pero malikot ang mga mata dahil matangkad si Jonathan kaysa sa akin. Madali lang nitong nasisilip ang loob ng aking bahay. May bisita ka pala. Kapag Kwan ay tanong nito. Ah, oo, si Cairo. Naalala mo yung, hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil agad nitong pinutol. Iyon at humingi ng kung ano-ano. May kape ka? Gusto ko ng kape tsaka yang biko. Pahingi ako. Nakangiti nitong saad. Gusto kong umayaw sa gusto nito, may bisita ako at tsaka seryoso ang pag-uusapan namin. Ah, may bisita ako napakamot na lang. Ako. Promise hindi ako gagawa ng ingay, kakain lang. Ako at mag-cock-up. Kanina pa ako nagugutom Di pala marunong magluto si Kuya Bert kaya gutom na. Gutom ako ngayon. Promise, I'll be invisible. Gusto kong ayawan ang binata. Kaso bigla akong naawa sa itsura nito ngayon. Totoo na hindi marunong magluto si Kuya Bert, ang alam lang ata. Noon ay kumain ng kumain. Hay, sige na nga. Tahimik ka lang ha. May usapan lang kami. Sumuko na ako. Wala akong laban sa taong nagugutom, isa akong mabuting nilalang na mapagbigay. Yes. Thank you, Son Brittany, masayang saad nito. Nauna pa itong pamnasok sa akin sabay tungo sa kusina. Tumanggaw lang ito kay Cairo at prenteng init ng tubig habang binubuksan ang ice cream tub. Totoo nga ang sinabi nito. Kakain lang at cock-up. Di 4 million. Lahat ba ng breakup ganito? Wala naman. Yata ito sa breakup list. Langya. Thank you, Cairo. Kung hindi dahil sa'yo hindi ko mapapayag, tita mo. Nakangiti kong saad kay Cairo. Hawak-hawak ko ang dalawa niyang kamay. Finally may masisimulan na rin akong bagong negosyo. She's praying na sana ay lumago iyon. Hindi na ako mahihirapan pa kapag tumandaman akong mag-isa. Ano ka ba?
Okay lang yun. Gusto mo ba treat kita? Dinner. Anong gusto mong kainin? Libre na kita. I want to express my gratitude. Kahit simpleng dinner man lang sana ay. Mabigyan ko man lang sana ito. No. It's okay. Naputol ang kung ano pa man ang sasabihan nito. Nang bigla ay may tumikim ng malakas. Hindi pa. Nakantento sa tikhim sinabayan pa ng ubo. Nanlilisik ang matang tiningnan ko ang salarin. Nakatingin si Jonathan sa kanila magkadikit ang mga kilay habang kinakagat ang isang kutsara. Mariin. Itong nakatitig sa mga kamay ni ang dalawa ni Cairo na magkahawak. Sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang gusto kung bitawan ka agad ang kamay ni Cairo. But the other side of her reasonable brain screams. Bakit ko naman gagawin yun? Dapat nga pasalamatan ko itong si Cairo dahil hindi biro na maging middle man ito sa transaction na dapat ako ang umaasikaso. That's why I choose not to let go Cairo's hands. Tinaasan ko ng kilay si Jonathan. May kailangan ka ba? May ubo ka? Wala akong gamot para sa ubo. Casual kung saad. Para akong sinuntok ng malakas sa dibdib ng makitang biglang lumungkot ang asol nitong mga mata. Wala sa sariling bigla kong nabitawan ang kamay ni Cairo. May gamot pala ako sa upper cupboard, kunin mo. Na lang, I said using my controlled voice. Nararamdaman ko kasi ang baikig na humaharang sa lalamunan ko. At kung po pwede at hangat maari. Kailangan kong maging matatag sa harap nito. Binaling ko ang tingin kay Cairo na may pagtatanong sa mga abuhin nitong mata. Darmang-dama ko ang titig ni Jonathan pero sinubukan kong ignorehin iyon. I just shrugged my shoulders. Ano? Game. Libre ko na dinner mo. Yakag ko kay Cairo. I heard a loud sked at ang malakas na kalansing ng kobyertos, na parang bigla binitawan ka agad kaya nakagawa ng ganoon kalakas na ingay. At kasing lakas ng tunog na iyon ang kaba sa dibdib ko. I'm sorry, Brit. I'd love to but I have a dinner date. Maybe, next time. Magalang na tangi ni Cairo. My invitation will always be open for you. Ano ka? Ba? Simpleng pasasalamat ko na ta sa'yo, huminga. Muna ako ng malalim bago nagsalita ulit. Paano? Yan may date ka pa pala. Malaking abala na talaga ako. Sa'yo. Nakakahiya na talaga ta, hindi ko maiwasan. Ang mapakamot ng ulo. Baka kanina pa nag-aantay ka date ko. I've heard na masamang pag-antayin ng mga babae. Nagtatransform daw. At tumawa ito ng malakas. Hindi ko rin maiwasan na matawa dahil sa sinabi niya. Aba, totoo yan. Last time na nag-aantay ako. Madami ang nangyari, okay sana kung maganda kaso. I paused. Hindi ko dapat sinasabi ito. Late ka. Nadi, ba? Hindi na kita mahahatid sa labasan. Nahihiyang saad ko. Okay lang yun. O siya, alis na muna ako. Bye, Brit. See you next week para sa bagong negosyo mo. Palm nito sa akin tumayo na ito mula sa kakaupo. Tumingin ito kay Jonathan at tumango. Gumanti rin ng tango ang huli. Hinatid ko na lang sa palabas ng pinton si Cairo. Muli itong nagpalm at tuluyan ng umalis. Hinayaan ko lang na nakabukas ang pinton. Lumingon ako sa isa pang tao na naging bisita ko. Ngayong gabi. Na ngayon ay nakatayo na ilang metro. Ang layo sa akin. Uuwi ka na ba? Casual na wika ko. Pilit kong tinatago ang kaba, tama na yung iniyak at sakit na naramdaman ko kaninang umaga. Gusto ko lang naman ay tahimik na buhay, hindi ko man maibabalik ang dati. At least tahimik. At nangingibabaw ang kagustuhan kong mapag-isa. Hahanapin ko pa ang sariling nagpupumilit. Makaahon mula sa pagkakalunod. Are you really okay? Without me? He said. His eyes screamed pain and langang pero wala itong magagawa. I was dumbfounded. Hindi ako handa sa tanong na Ibnoto ni Jonathan. Kaya isang pilit na tanguang naibigay ko sa kanya. Kung lalayuan ba kita? Maipapangako mo ba na sasaya ka? Naging garalgal na ang boses nito. Pero nanatili pa rin na gawing seryoso ang itsura, iba sa isinigaw ng mga mata nito. Sasaya ba talaga ako? Pero ito ang gusto ko, ito ang hiniling ko. Inalis ko muna ang nakabara sa aking lala muna, dahil kung hindi ko gagawin yun baka isang impit na iyak ang kumawala roon. Oo. Naman, sasaya ako, ultimo boses ko ikinakanulo na. Ako. Bamantong hininga ito sabay tumangala. Halatang pinipilit nitong huwag umiyak, inilagay nito ang dalawang kamay sa bulsa ng cargo shorts. Nito, nang tumingin ito ulit sa akin ngumiti si Jonathan pero hindi abot sa mga mata nito. Even if it's just a short period of time, being with you was a sheer bliss, that's why I'll always choose gratitude over bitterness. I'll still choose to be with you cause you bring joy to me, over sorrow and pain. Being away from you. That's why I still choose to love you over and over again because you're worth it. You're worth it for all of this pain. And I promise ta someone that I'll find you and never let you go. And I'm holding on to that promise until my very last breath. But we can't fight what life has for us. Every words he said. Parang may mga matatalim na bagay. Ang unti-unting bumabaon sa aking puso. Ang huling sinabi nito ang hindi ko kinaya. Goodbye for now sunshine. Be happy. Hindi ako makagalaw dahil sa sinabi nito.
Unting lumapit si Jonathan sa akin, bawat hakbang. Nito ay parang may mga cade ng kumakawala sa puso ko, at nabibigay daan sa mga libo-libong. Patalim na unti-unting tumatarok sa aking puso. Hindi ako makahuma nang bigla akong halikan ni Jonathan. Mula sa aking noo pababa sa tungkil ng aking ilong, at isang maso yung halik sa aking labi na punong-puno ng pagmamahal. Isang patak ng luha. Ang kumawala sa aking mga mata. Nang maghiwalay. Ang aming mga labing initian ako ni Jonathan, at maso yung puno nasa ng luha sa aking mga pisngi. I want you to be happy. If your happiness is being away from me, I'll take that. Jay, just remember that. I'm always here, loving you from a distance. Huwag mong kakalimutan na may isang Jonathan ang nabaliw sa amoy mo. Nagkagusto at minahal ang kislap ng iyong mga mata. Bigla nitong inalis ang hibla ilang hibla ng aking na nakatabing sa aking mga mata, ang lalaking nabato balani nang makita niya kung gaano kakaganda kahit magulo ang iyong buho. May isang Jonathan na kahit ilang taon na ang lumipas isang babae lang ang itinitibok ng kanyang puso, at ikaw yun, Miss Brittany DeSav. It took me 9 freaking years to finally meet and hold you. But I have to let you go. Masakit but I have to. Then he finally let go of me. Hindi ako nakagalaw. Halos hindi na rin ako humihinga. Halos hindi ko na nga namalayan na nakaalis na pala ang binata. Nakasarado na rin ang pintuan. May mali ba sa desisyon ko? Gusto ko lang naman huminga, at uunahin muna ang sarili dahil masyado akong nasaktan. Masama ba na unahin ko muna sarili ko? Nanghihinang napasandal ako sa dingding, drain. Na-drain na puso niya kasama palakas ko. Nakakapagod na rin ang umiyak pero masyadong pasaway mga luha ko. Oo, mahal namin ang isa't isa. Pero kailangan din namin ng pahinga. Natakot lang ako, boss. Kaya mas pinili ko muna ang mapag-isa. Pero bakit pinaparamdam mo sa akin na nagkamali ako nang pinili ko muna ang sarili ko? Mahina kong wika sa sarili. Hahanapin ko muna sarili ko, bago ako lumaban. Ulit. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan maaga akong gumising pero wala nang Jonathan ang gumambala sa akin at sa buong compound. Bumalik sa dati ang lahat, naging maingay na ang compound dahil sa mga chismosa, at sa mga tambay, sa mga batang naglalaro. Lahat bumalik na sa normal pero hindi siya. Hindi. Ang puso ko may hangkag akong nararamdaman. Napilit sinusupil ng aking isipan. Pinapaintindi ng aking isipan na tama lang ang naging desisyon ko. Naging tahimik ang lahat sa loob ng 2 linggo. Walang Jonathan ang nangungulit sa akin. Kahit na ang bodyguard nitong si Kuya Bert ay hindi ko na rin nakikita. Walang iniwan na bakas si Jonathan, pinanindigan nito ang sinabi nitong lalayo na ito. Pero ang puso ko hinihiyaw ang pangalan nito. Miss na niya ang binata, natatalo na ang aking isipan. Dahil ang isipan ko na mismo ang gumagawa ng paraan para makita ito. Sa tuwing dumadaan ako ng Montejo Building halos mabali na. Leeg ko kakasilip, at umaasang masilayan ko man lang ang binata. Pero lagi akong bigo, masakit pero ito ang hiniling ko, hindi ba? Ito rin ang kagustuhan ko. Kaya kailangan kong tanggapin ang resulta ng aking ginawang desisyon, at isa pa kahit gugustuhin. Kung man natawagan si Jonathan, ay nauuna ang hiya. Kaya nauuwi lang din ang lahat sa wala. Hindi mo ba na-miss? Nitong nakaraan naging matamlay ka na, Sita ni Rose sa akin nasa sofa. Kaming dalawa magkatabing nakaupo. Hindi tulad dati maluwang na sofa ko ngayon kahit humiga pa. Kaming dalawa ni Rose roon ay kasyang-kasya pa rin. Kami. Natatakot kasi ako, huminga ako ng malalim. Saan ka natakot sa pagmamahal ni Jonathan o kay Aurelie? Biglang bumundol ng pagkalakas-lakas puso ko. Biglang nanginig at pinagpawisan ang aking mga kamay, hindi na rin ako mapakali bigla kong nakagat ang aking labi. Hey, relax. Breath friend, hindi ka dapat matakot. Kay Aurelia. Bigla akong niyakap ni Rose hinagod. Nito ang aking likuran. Huwag kang matakot dahil matagang nakakulong sa isang mental institution si Aurelia friend. Hindi siya pwedeng kasuhan ni Jonathan dahil may sakit pala ito sa pag-isip. Kaya, nagdesisyon sila na ikulong na lang ito sa loob ng mental institute. Noong isang araw ay hindi nakayanan ni Aurelia ang nakulong at tawaging baliw, nagtangka itong kitilin ang sariling buhay. Buti na lang at may nakakita at naagapan kaagad. Nasa isang hospital siya ngayon at nagpapagaling. Ang balita'y malubha itong nasugatan ang sarili. Huwag kang mag-alala, friend. Hindi ka na magagalaw ni Aurelia. Mahabang paliwanag ni Rose sa kanya. Gulat. Iyon ang tanging may ilarawan sa naging reaksyon ko ngayon. Nakakulong sa isang institusyon si Aurelia at nagtangkang pakamatay. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat sa loob ng rehas, ngunit alam ko, simula pa lang may mali na sa pag-iisip ni Aurelia. Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang kahapon lang ay pinagbabantaan pa ako ni Aurelia. At sa itsura nito'y handa pa itong pumatay para mas ulo lang ang atensyon ni Jonathan. Biglang inatake ng lungkot puso niya. Oo, malaki ang kasalanan ni Aurelia, ngunit tao lang din ito mahal, ngunit sa maling tao nga lang. Matagal na palang obsessed itong si Aurelia kay
Jonathan. Parang college pa yata siya, baliw na baliw. Na ito kay Jonathan. Pero kahit kailan ay hindi ito. Pinatulan ni Jonathan, dahil may nagpabaliw na sa binata at alam ko kung sino. Bigla akong tinitigan ni Rose. Parang tinitimbang nito kung sasabihin ba sa akin o hindi. Ako. Ako ang babaeng yun. Sinabi niya na. Matagal niya na akong hinahanap, mahina kong Yuzel. Inakbayan siya ng kaibigan. Alam mo naman pala. Bakit pinapahirapan mo pa sarili mo? Hindi naman. Masama na piliin natin sarili natin paminsan. Minsan, ang tanong kaya mo bang mawala sa'yo ang bukod tanging lalaki nagmahal sa'yo? Papaintindi nito sa kanya. Ngayon, kaya mo ba na makita siyang masaya siya sa piling ng iba? Bigla siyang napaupo ng matuwid. Dahil kung papatagalan mo pa ito baka tuluyan ng mawala sa'yo si Jonathan. Ayaw kong makita na malungkot. Kaulit friend, panahon na para piliin mo din na maging masaya kasama ang taong nagmamahal sa'yo ng lubusan. Hindi ko kayang makita na masaya sa iba si Jonathan. Hindi ko kaya natuluyan niya na akong iwan. Biglang nabuhay lahat ng dugo ko sa katawan. Agad akong napatayo mula sa pagkakaupo. Samahan mo ako friend. Babawiin ko. Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil biglang bumukas ang pinto ng aking malit na apartment. Humahanggos na pumasok ang isang gwapong nilalang pero mas gwapo pa rin si Jonathan sa aking paningin. Second lang itong si Desmond. Hey, okay ka lang ba? Ano ba ang nangyari? May emergency ba? Nag-aalalang nilapitan ko ang hinihingal na si Desmond. D4 million. I'm gonna kill you H0L3S. Narinig kung mura nito. Bigla akong nagulat nang titigan ako ni Desmond. May halong pagmamakaawa iyon at aalala. We need your help. Ikaw lang ang tanging makakapidyo sa kanya. Kinabahan ako bigla. Teka, sino? Naguguluhang tanong ko. Nakatayo na rin si Rosa. Tabi ko at handang umalali. It's Jonathan. We need you to stop him. May plano siyang magpa-hypnotherapy. Desmond said. Hypnotherapy. Hindi na yata matanggal ang gitla sa aking noo. Ano ba itong kalokohang sinasabi ni Desmond? Friend, alam ko ta. Ito yung mag-undergo ang isang patient ng hypnosis para turuan ang conscious mind na kalimutan ang isang tao o bagay. It's like manipulation of our mind. Sindik na sagot ni Rose. And it's happening right now as we speak. Natatarantang saad ni Desmond. Masyado na depressed si Jonathan this past few weeks and Tristan suggest these crazy things about hypnosis. And Jonathan agreed may gusto raw siyang kalimutan. Dagdag pa nito. Kakalimutan ako ni John Dan. Tulalang tanong ko. Kung hindi tayo magmamadali ngayon baka tuluyan ka ng kalimutan ni Jonathan. Yakag ni Desmond sa akin sabay hawak sa kaliwa kong braso. At sa aking kanan naman si Rose. Kung hindi pa nila ako hinawakan baka buong araw akong nakatulala lang doon. Damn. Faster woman kung ayaw mong makalimutan. Sigaw ni Desinond. Doon lang nagsimulang nagkaroon ng lakas ang mga binti ko. Nagsimula na akong humakbang patungo sa lalaking mahal ko at sinaktan ko ng lubusan. T4 ng 1 na. Hindi niya kami pwedeng kalimutan. Hindi ako papayag na lumaki itong anak ko na wala siyang kinikilalang ama. Hindi ako papayag. Galit. Nagalit kong saad. Biglang natigilan si Desmond at Rose. Gulat na. Gulat silang sabay na napatingin sa akin. Di buhay si baby. Si Rose. Damn. Si Desmond. Hindi ko alam pero parang may sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Puntahan muna natin si Jonathan. Single ko sa dalawang nakatulala. Baby. Ang daddy mo nababaliw na naman. Kausap ko sa batang buhay na buhay sa loob ng aking sinapupunan. Sunduin na natin si daddy.